Maraming may init na kaganapan at isyu sa Kamara at Senado ngayong taon. Kabilang na riyan ang hindi malilimutang serye ng pagdinig kaugnay kay dating mayor ng Bambantarlac na si Alice Guo. Balikan natin yan sa part 2 ng 2024 highlights ni Mela Las Moras at Daniel Manalastas. Sa Senado naging abala sa kaliwat ka ng investigasyon tulad sa Pogo, sa War on Drugs at marami pang iba. At sino rin ang makakalimot sa mga serye ng pagdinig ng Senado kay Alice Guo na idinadawit sa Pogo, umano'y pagiging Chinese spy at iba pang iligal na gawain. Saan po yung bahay ninyo nung ipinanganak kayo? Your Honor, hindi ko na po alam. Napag-alaman din po namin na delayed yung inyong registration of birth. Ilang taon na po kayo nung na-register yung inyong birth? Your Honor, hindi ko pa lang po siya masyado maalala po ngayon. Okay lang, check ko po. Nagsimula sa misteryo na kalauna na inungkat ng mga senador ang kanyang pagkatao. Mula sa mga dokumento ng pagkakakilanlan hanggang sa mga umano'y ari-arian, hindi pinalagpas. Dumating sa punto na pumuslit pa palabas ng bansa si Guo at binalata ng mga senador maging mga impormasyon sa kanyang pamilya at mga posibleng kasamahan sa mga pinaniniwalaang mga iligal na gawain. Ikaw ba si Guo Huaping? Madam Chair, hindi ko po kino-confirm at may kaso na po sa akin sinampa. Sasagutin ko po sa korte po. Basta ako, alam ko po, ako po si Alice Guo po. Si Mayor Alice Guo, na sa totoo ay si Guo Huaping, ay hindi totoong Pilipino. Siya ay huwad o pekeng Pilipino. Isa pa sa mga inabangan ngayong taon sa Senado ay ang investigasyon kay Pastor Apollo Kibuloy, kung saan humarap ang pastor sa mga senador sa harap ng mga aligasyong pinupukol sa kanya. Yung mga pagpatay nung 2nd Metro Davao Signal Battalion o yung security department, si Kibuloy ba ang nag-order ng pagpatay sa mga dating KOJC members? Opo, kasi yung kay Simon po kasi, nasabi nila sa amin yan. Yan po ay kasinungalingan at kung yan ay akusasyon, inihiling ko ang accuser na mag-file siya ng kaso laban sa akin. Imbento po nila yan eh. Hindi rin malilimutan ang unang pagharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa unang pagkakataon. Matapos manungkul ang presidente sa investigasyon ng isang kapulungan ng Kongreso para depensahan ang kanyang war on drugs. So, thank you for making that of record. Alam sa kriminal kung saan silang impernong gusto nilang pumunta. Well, Mr. Chair, for the record, You make your own history in this planet. yes, Mr. Yun Chair. ang gusto nilang mangyari. Doon sila sa impyerno at doon tayo magkita. At Sige. doon tayo pupunta. Well, wala po akong ambisyon pumuntang impyerno pa. Maging mga senador, kung minsan, hindi rin naiwasan ang pagkakainitan. Katulad ni Senador Alan Peter Cayetano at Senadora Nancy Binay hinggil sa kontrobersyal na new Senate building. DPWH, nag-i-exist ba sa documents nyo yung amount na 23 billion? There is none, Mr. Chair. Order. Thank you, Mr. Chairman. I make my point. There's no such thing as 23 billion sa Paulit na tayo DPWH. kanina Thank pa. you, Mr. Chair. Kabuang Kanaday. Wala mo akong invento. Invento ka, nakasampung interview ka. Baka naman ito yung Makati Taguig. Hindi mo man lang iniba yung question dun sa radyo. Lahat sila pare-pareho question. Eksakto pa. Di halatang ikaw nagbigay ng question. Ano namang kilalaman? Ano namang kilalaman ng Taguig? Taguig? Magbibigay ng Ano- question sa media, So, napakagaling. Mr. Chairman. Sampung Baka gawain mo yung nagbibigay sampung ng radyo. tanong sa mga... So, ma'am, kung ano sinasabi mo sa akin, sabi mo may sumasaksak sa likod mo, di kasuhan mo ng attempted murder. Sino ba sumasaksak sa likod mo? Wala akong alam doon. Sa Kamara naman, umukit din sa kasaysayan ang House Quad Committee na tumutok sa mga isyu ukol sa illegal pogos, illegal drugs at umano'y extrajudicial killings noong nagdaang administrasyon. Dito'y ibinunyag ni dating PCSO General Manager Royina Garma ang umano'y reward system sa war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bilang tugon, ang dating presidente personal ding humarap sa isang pagdinig ng joint panel at naghamon pa sa International Criminal Court.
bigyan mo ako ng pera, ako nang punta ng ICC doon. Ako na mismo magpa-imbestiga doon. Ang tagal nila, ha? I'm asking the ICC to hurry up. And if possible, they can come here and start the investigation tomorrow. This issue has been left hanging for so many years. Matagal man, baka mamatay na ako, hindi na nila ako maimbestiga. And if I am found guilty, I will go to prison and rot there for all time. Nariyan din naman ang mga pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability ukol sa confidential funds ng mga opisina ni Vice President Sara Duterte. Nagkaroon pa ng tensyon sa Kamara dahil dito nang subukang ilipat sa Women's Correctional Facility ang isa sa mga kawani ng Vice Presidente, pero giit ng komite, susunod lang lamang tayo sa mga protocol, alituntunin, siguro naman hindi naman lalaki ng ganito katindi ang problema. bago magtapos ang taon, isa pang super committee ang binuo ng Kamara na tinatawag namang House Quinta Committee. Nakatutok ito sa iba't ibang issue sa pagkain, lalo na sa pagpapababa ng presyo ng bigas. Mahalaga ang papel ng sangay ng lehislatura sa ating lipunan. Kaya't pagtitiyak ng liderato ng dalawang kapulungan ng Kongreso, patuloy silang magsisikap at maglilingkod para sa bawat Pilipino. Ako po si Daniel Manalastas. Ako naman si Melales Moras at ito ang Highlights 2024 para sa bagong Pilipinas.